Okay, heto na nga, may breaking news po tayo patungkol kay Congressman Pulong Duterte at itong si Zaldico, no? Naglabas po ng nagpapa-interview po ang itong lawyer ni Zaldico at sabi dito na si Zaldico raw ay may bagong ilalabas na ebidensya. Mamaya ipapakita natin 'yan, ha. At unahin muna natin itong pasabog na statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. He was very concerned patungkol po dito na mukha yatang bumabalik na ang mga oligarchs dito sa Pilipinas. At yan po ay nakakatakot. Nung panahon po ni Pinoy, kung matatandaan po natin, ay usong-uso po ang mga oligarchs na parang sila yung nagkokontrol sa mga utak ng politiko. Okay? Siyempre, dahil sa pera, kakagat talaga ang mga politicians, especially yung mga politiko na mga gahaman sa pera. Yung mahilig talaga sa pera, no? Na walang katapusang kain ng pera, di ba? So ngayon, parang bumabalik yan ngayon sa administrasyong Marcos. At meron pang mga narinig, no? Itong si Congressman Paulo Pulong Duterte, meron siyang mga narinig na ito raw si Ramon Ang. Okay, kilala naman natin itong si Ramon Ang ng San Miguel, no, na may-ari diyan. Ay siya raw di umano ang caretaker president in a supposed military back reset. Para bang itong mga oligarchs na ito ay parang hindi na nila nagugustuhan ang ginagawa ng administrasyong Marcos, ay kayang-kaya po nila i-manipulate itong presidente na ito, na i-reset na nila. Kasi alam mo naman yung mga oligarchs, isa yan sa mga pwedeng mag-control sa gobyerno natin. At yan po ay nakakatakot, okay? So, yun po ang una nating pag-uusapan at pangalawa itong kay Zaldico, no? Pero guys, bago ang lahat, may po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay. So, heto po yung lumabas sa social media. Okay? Ito po ay pinost ni Congressman Paulo Pulong Duterte 4 hours ago. And marami na po ang nagsishare nito at pinag-usapan na po ito ng social media. Ito yung statement of Representative Paulo Z. Duterte. On reports of oligarchs orchestrating a military-backed reset and installing a business tycoon as caretaker president. Okay? So, ibig sabihin ay itong mga oligarchs na ito ay sila raw yung parang director kung ano ang magiging mangyari sa Pinas, na it will be wala naman yung mga oligarchs na yan, hindi naman yan wala naman silang concern sa taong bayan. Ang kanilang concern ay makabenefit sa gobyerno sa mga negosyo nila. Okay? Sabi pa niya dito, the recent Politico report, okay, ng media, claiming that Ramon Ang, yung kalbo na isa siguro ito talagang pagmamay-ari ng San Miguel, di ba? Just correct me if I'm wrong, ha, is being eyed as a caretaker president in a supposed military-backed reset is nothing short of alarming and outright unconstitutional. So, ibig sabihin, naaalarma po itong si Congressman Paulo Pulong Duterte na itong mga oligarchs na ito, makonsider namang oligarch itong si Ramon Ang, di ba? Na natatakot siya dito na sila na yung magkokontrol sa presidente natin. Kagaya noong kinokontrol ng mga ilan ng mga oligarchs itong si Pinoy. Kung yan ang resulta, kung meron tayong presidente na weak leader. Hindi kagaya ba ni former President Duterte na hindi mo talaga makokontrol. Under ni Duterte ang mga oligarchs noon. Siya lamang po ang presidente na kusang hindi takot na humingi ng kanilang mga tax na hindi nila binabayaran, kung maalala ninyo. And one of those companies are the ABS-CBN. Kasi po mga mayayaman po ang may-ari ng mga media. Okay? Sabi pa ni Kong Pulong dito, if true, kung ito ay totoo, ito po ay signal ng nakakatakot ng ating kasaysayan, where the Philippines looks less like a republic and more like a banana republic run by the highest bidder. Diba? So,
kung sino yung mayaman, sila na yung magkokontrol sa atin. Hindi yan pwede. Dapat yung binoto ng taong bayan, yun po ang magdidictate sa gobyerno natin. O hindi man masama mang gamitin ang dictate, yun ang masusunod sa mga plano ng ating bansa. Okay? Why? Because kung magaling ka na presidente, hindi ka magpapakontrol sa mga oligarchs. Ang gagawin mo ay makinig ka sa gusto ng taong bayan at yan po ang i-execute mo. Yun ang trabaho ng presidente. Okay? Hindi po ang presidente nag-aantay lamang kung ano ang sasabihin ng mga oligarchs. E di syempre, si Ramon Ang ngayong mga panahon na ito sa napapansin natin ay sobra pong wala naman akong against sa ginagawa ni Ramon Ang ngayon pero kung mapapansin mo, malaki po ang naitulong ni Ramon Ang sa mga kakulangan ng gobyerno. E di syempre, itong si Ramon Ang business man ito. Mga milyonar, di ka milyonar, bilyonaryong businessman po sila. E di syempre kung meron sila mga businesses dito sa Pilipinas, malapit sila sa gobyerno. Yung mga tax, yan ba ay exempted ba itong mga oligarchs na ito? Dahil i-analyze mo, may utang na loob ang gobyerno kay Ramon Ang. Dahil si Ramon Ang nagdo-donate po ng mga malalaking mga proyekto. Si Ramon Ang na nga ang sometimes na nagvo-volunteer sa kakulangan ng gobyerno. So mahiya-hiya naman ang gobyernong ito kung hindi masusunod ang mga businesses ni Ramon Ang. O kung meron man mga di syempre, good shot si Ramon Ang sa Pilipinas. Example lang yan si Ramon Ang. Maraming mga oligarchs di ba? Sabi pa dito, 3 na ang nag-a-act na presidente ng Pilipinas. And now, oligarchs are allegedly lining up to install one of their own. Diba? Alam naman natin na ang dami ng gustong maging presidente ng mga sa Pilipinas. Tapos, heto pa, papasok pa itong mga oligarko na ito. Diba? This is not governance, sabi ni Kong Pulong. This is not democracy, sabi ni Kong Pulong. This is corporate capture of the state, sabi ni Kong Pulong. Ano bang ibig sabihin ng capture of the state? Hindi man literal na inaangkin niya ang gusto niyang mangyari sa bansang ito, pero subconsciously, para na rin sila ang nagkokontrol. Hindi man direkta, pero some of the government officials cannot, hindi nila, ano bang tawag doon? Hindi nila, they cannot, wala silang choice, kundi sometimes masusunod yung mga oligarchs kasi may utang na loob sila. Ganun ko na lang i-explain. Okay? And then, and it doesn't stop there, sabi ni Kong Pulong. I have received information. Itatagalogin ko kasi meron iba dito mga audience ko na gusto nila itagalog ko, no? Meron akong natanggap na mga impormasyon na meron raw ibang mga business tycoon na mga personalidad na pinipressure si Bersamin na i-resign. And that he is allegedly funding the group of Bronner. Ito po yung nakakatakot Again, tatagalogin ko para maintindihan ng lahat. Si Kong Pulong po ay meron po siyang natanggap na impormasyon na meron pong ibang mga business na tycoon na mga na personal nilang pinipressure na si Bersamin na ma-resign. And allegedly, nagpa-funding raw sa grupo ni Bronner. So, this is unconstitutional. Hindi na po ito dumaan sa tamang ng proseso ng governance sa Pilipinas. Hindi na po tama. Okay? Kung itong report, tatagalugin ko na lang kung itong report na ito ay accurate, then we are nakaka-witness po tayo ng full-blown na attempt by powerful businessmen to influence, iko-control, manipulate, and posibleng direct the highest level of government.
So, ibig sabihin ni Kung Pulong, baka meron na pong nagkokontrol kay BBM ngayon. Yan po'y nakakatakot, di ba? Sabi pa dito, ang mga oligarchs raw ay bumalik na sila na ang parang nagkontrol sa Pilipinas. Okay? Itong bansa na ito, hindi po ito laruan ng mga bilyonaryo. Hindi ito negosyo na pwedeng i-reset kapag hindi na sila masaya sa takbo ng pamahalaan. E di syempre, bumagsak ang ekonomiya sa liderato ni Bongbong Marcos. And now, ang tanong ko sa iyo, sino ang unang naaapektuhan? Mga oligarchs. Sila yung unang naaapektuhan sa kanilang mga big businesses. Billions po, bilyones po ang nawawala sa kanilang mga negosyo. So they have to help the president kung sa ganun. And if they will help the president, magiging may utang na loob ang presidente natin. Then they can control the president. Di ba nagigets nyo ang aking punto? No? The power to choose leaders belongs to the Filipino people. Ibig sabihin, tayong mamamayang Pilipino, tayo ang may kakayahan para kung sino yung pipiliin nating mag-lead sa atin sa demokrasyang bansa. Not to tycoons making backdoor deals or financing political maneuvers. Kasi kung matatandaan nyo, every election po, mga oligarchs na po ang nagsusuporta dito sa mga tumatakbo. Masenador, makongresman, binaback-upan yan ng mga oligarchs kasi sila yung may pera. Pagkatapos ng manalo ng kanilang binaback-upan, tinutulungan ngayon ng mga politiko ang kanilang mga business. And that is not right. Kasi tayo dito equal. Meaning to say, ang mga mayayaman mas lalong yumayaman. Ang mga pobre nating mga kababayan mas lalong maghirap. If ganito po ang sundin natin na style ng governance, na umaasa na lang ang gobyerno sa mga oligarchs, that is dangerous. Pinutol yan sa panahon ni former President Duterte. Okay? Pinutol yan. Kasi hindi po maaasenso ang bansa natin kung ang oligarchs ang mag-dominate sa atin sa Pilipinas. Okay? Sabi pa ni Kong Pulong dito, hindi po binibenta ang Pilipinas. Okay? The Philippines is not for sale. Mali ba yung Tagalog ko? Hindi po hindi po benta. Basta the Philippines is not for sale. Nahirapan ako mag-Tagalog eh. Pasensya na ha. Bisaya tayo. Sa Bisaya pa, ang Pilipinas dili na baligya. The presidency is not a corporate seat. Correct. And the Filipino people are not employees waiting for instructions from an oligarch boardroom. Tayong mga Pilipino, bawat isa sa ating bumoto tayo ng mga politicians. Hindi po tayo mga trabahante nitong mga oligarchs na ito. Diba? Itong mga politicians na ito, sila yung magsiservisyo sa atin. Hindi po tayo yung magsiservisyo dito sa mga oligarchs nito. Mali. Pero parang gano'n na nga ang nangyari ngayon eh. Di ba? Unti-unti nang bumabalik. Kung meron mang nakatagong mga agenda, ilabas ninyo, sabi ni Kong Pulong. Kung meron mang mga sekreto na mga pinag-uusapan o mga dealings, ilantad ninyo, sabi ni Kong Pulong. Pero wag ninyong kalimutan, hindi kami natatakot ang mga Pilipino, tayong sambayan ng Pilipino. Hindi kami susuko at hindi namin hahayaang maging laruan ang bansa natin, correct? Na sila lamang ang yumayaman at tayong mga Pilipino ay lugmok sa kahirapan. Hindi kami papayag dyan. Di ba? Ang mga Pilipino ay deserve ng gobyernong hindi po under sa mga oligarko na mga sindikato. Yan ang sabi ni Kong Pulong. Sa mga miyembro ng AFP at sa mga miyembro ng PNP, tandaan nyo na promises of momentary wealth will be nothing if our children and their children will ultimately suffer from selfish acts of few. Okay? Remember your mandate. Protect the Constitution and fight for your country. Ibig sabihin, kayong mga kasundaluhan, huwag kayong loyal sa mga politicians. Kahit mali-mali na ang ginawa ng mga politicians,
sinusunod nyo pa rin. Mali yan, AFP at PNP. Ang mandato po ng PNP sa konstitusyon natin, sundin nyo ang pulso ng mamamayang Pilipino. Okay? Hindi po ang presidente natin, hindi po ang vice president natin ang sundin ninyo kung ang bansang ito ay nag-undergo ng crisis. Ang sundin po ninyo ang majority of the Filipino people kung ano po ang gusto nila. Tandaan nyo yan ha, kayong mga AFP at mga kasundaluhan. Fight for your country. Okay? So kayong mga audience ko dito, I hope na intindihan nyo itong pasabog na statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Papayag ba kayo na kokontrolin tayo dito sa mga oligarchs na naman? Kagaya ng nangyari noon sa atin? Mag-comment, babasahin natin ang inyong argumento. Ha? Alam ko, marami dito mga audience ko, magaling mag-comment. Ha? Sige. Anong opinion nyo dyan?